Okay, so dito nagsimula ang ang ating taon ano at nag-trending ito. Panoodin lang natin ng konti, no? Ito nababalitaan mo pero sumisingit na naman sa usapan si John Riel Casimero. Sino yun? Di mo kilala yun? Hindi ko kilala yun. Okay, next question. Okay, so ayan na, ayan po yung yung video na yan. Sandali po-pause ko lang ha. Hindi, panoodin natin sa beses. Sino yun? Di mo kilala yun? Hindi ko kilala yun. Okay, at dahil po dyan sa sagot ni Marlon Tapales ay expected naman na sasagot itong si General Casimero at kanina lamang po mayroon po silang isang mahabang video na inilabas. Ito po yan, no? Sino yan? Hindi ko kilala yan. Tapales, patingin ka na sa doktor at marami pa po siyang mga sinabi dyan. Ang masasabi ko lang, pag kaganitong nagkakabalikan ng dalawang boksingero, dapat sa loob na ng ring na lang to matapos. Pag-usapan natin kung ano pa yung mga pinagsasabi nito ni Cuadro Alas. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astig sa Sports. Maraming magsasabi sa akin, sir, wag mo na lang i-content si Casimero kasi kumbaga napopromote pa yung channel niya tapos lumalaki pa daw yung issue. Pero di natin maiwasan ito po yung interest ng mga tao at public figure po sila, no? Public figure po tayo, so talagang natural na pag-usapan. Una-una, yung kay Marlon Tapales, yung sagot ni Marlon Tapales, malamang ano lang yun, hindi siya literal na hindi kilala kasi magkakilala yan. Alam ko, bata pa lang sila. Sabi nga ni Casimero doon sa video niya, bata pa lang sila, no? Waki salud, no? At marami po siyang sinabi, mga nakita ko lang doon, sinabi ni Casimero na pang-tune up lang daw si Marlon Tapales kay Inoue. Basta marami yung career daw, may career ni Marlon Tapales, nandito siya, parang ganun. Panoodin nyo na lang po, no? Siguro gusto ko lang sabihin dito na this is expected to happen. At naalala ko nung una mga panahon na walang talagang sumasagot kay Casimero. Bira, mga vloggers lang talagang matapang na sumasagot sa kanya. At sa sinasabi ng tao, okay, noong una hindi tanggap ng mga tao kasi parang ang yabang ni Casimero. Ngayon, tanggap na, no, na sumasagot sa social media. Sabi ko, it's bound to happen na meron ding ilang boksingero na maghahamon dito kay Casimero. Kasi hype naman talaga aminin po natin o hindi, ang mga hinahanap ng tao ngayon pag talagang nakikipagsagutan sa online, sa social media ang medyo masama lang, marami po mga Filipino na medyo sobrang toxic, no? So kung hindi kaya, paktay, delikado tayo dito. Medyo toxic talaga. Siguro naalala ko tuloy yung maglalaban sana si Donaire at saka si Casimero, hindi natuloy dahil sa sobrang katoxican ng mga fans, no? Hindi ko naman sinasabing Casimero fans. In generally, ganun talaga yung ibang mga fans natin, which is admittedly medyo kamot ang ulo. Kahit tsaka ang masasabi ko lang doon sa sagot ni Casimero at binanggit din niya ako sa pusta-pustaan. Alam naman natin lahat na yan po ay katuwaan. Syempre hindi tayo dito nag-encourage na yung sarili na pera. Ako pa nga ako malaki ang nawala sa akin. Pero okay lang, masaya naman ako dahil sumuporta tayo sa Pilipino kahit nakalbo tayo. So, supportahan ko rin naman siya. Kung makalaban niya si Naoya Inoue. Sa totoo lang, may mga nagtatag sa akin ngayon. May nagtag ng bagong video pala. Gusto ko lang sabihin. Naniniwala naman ako na mataas ang IQ ni Casimero doon sa taas ng lona. Sa loob ng ring po, no? Kaya nga umabot niya ng World Championship at may lakas, may kalidad. Ang real talk na sinasabi nila, ang sa panahon ngayon, dati iba Yung panahon ngayon, medyo nakukulangan lang tayo sa disiplina kay Cuadro Alas sa mga huling laban niya. Yun lang naman yung ating kaya po siya ganon. At dapat naintindihan niya kung ba't siya tinatawag na boy hingal ng mga haters niya.
Ako naman, nagsasabi lang din ako ng totoo. Real talk naman ang gusto niya. Real talk din na naman ang binibigay natin. Wala namang problema sa akin. Hindi ko naman siya pinipersonal. Pero siya, kung gusto nila personalin at saka yung mga fans, wala ang problema. But at the end of the day, ako'y naniniwala na pag 100% talaga si Casimero, may pag-asa siya kay Naoya Inoue. At although, nung panahon na sinasabi nila na hinahype ko si Casimero, ngayon hinahype ko si Marlon Tapales, ayaw nyo. Ganun talaga, i-hype natin lahat ng dapat natin i-hype, lalo na ngayon. Ang maganda sana dito, no, ay sa halip na magkabatuhan sa social media lang, ay sana sana may mag-promote na promoter dito sa laban na ito kasi pwede naman Pareho naman sila super bantamweight, parehong former world champion. At siguradong, sabi nga doon sa comment section, di ba? Dami, ikaw, manonood ka nito, bibili daw siya ng ticket. Sana yung mga Casimero fans, bibili talaga ng ticket. Tanong lang, sino yung magpo-promote? Tsaka, grabe to, sobrang magiging toxic to. Sobrang balikan to ng mga fans at kanya-kanyang kampihan. Actually, wala pa masyadong kumbaga sa boxing side kasi nang to, usapan lang Medyo ang masama lang dito pag ito ay may mga nasabi ni mga boksingero na medyo personal na or medyo masakit, ang hirap na bawiin yan lalo na pag nasa social media na at ma-amplify na po ng lahat yan. Hindi lang ako, no? Kita ko na kagad, dami na kagad ng content, dami na kagad. Kasi ito talaga yung ito yung telenovela ng mga lalaki. Ito yung telenovela natin Ito yung pinag-uusap-usapan natin sa akin, kay Marlon, si Casimero siguro sanay na dito dahil sa dami niyang hater tsaka vlogger siya. Tsaka yung utol niya, medyo palata naman na si Jason, talagang gusto rin magpa-hype. Syempre vlogger talaga magpapa-hype. Siguro, aminado tayo na iba yung style niya. Yung style niya talagang matitrigger din yung mga tao dahil sa angas niya sumagot at medyo syempre yung mga ibang mga Pilipino hindi nagugustuhan yung sinabi niya. Normal naman talaga yan. Kahit maganda naman sabihin mo, kahit sabihin mong ikaw ay kumbaga neutral or bias o kung ano man, talaga mayroong mga tao may masasabi kasi kampi-kampihan naman talaga tayo Ganoon naman talaga We try to do our best with regards to our opinion. Sabi nga na-interview ko na si Sir Homer, without bias, hindi magiging exciting yung usapan. So, yun lang. I don't wanna dwell too much dun sa sinabi niya. Medyo, makakataas ng kilay. Buti na lang may kilay pa ako, hindi pa nawawala. But, the positive thing about this is that, unfortunately, dun sa mga kasama po sa usapan, mapapag-usapan, pag hindi sanay, lalo na yung mga pamilya hindi sanay, sa mga ganito, kasi lahat na makikisali dyan lahat na lahat ng kahit hindi kilala yung boxers, content dyan Ito mo, yung mga ibang content creators ngayon na hindi naman sila nagba-boxing vlog, pero nagba-boxing content na rin, walang problema. Pero syempre, iba yung approach nila dito. Ang approach nila dito is to trigger the emotions. And which is tama naman. I don't have anyone, especially if you're doing it correctly. But the good news is may pag-uusapan tayo. Di lang natin alam kung hanggang saan to patutungo at kung medyo stressful din ito sa mga subjects kasi. Yun lang. Stressful kay Marlon. So, Marlon siguro pwede siyang wag muna mag-Facebook. Yung team niya kung ayaw nila na stress. Pero matatalino naman sila Alam naman nila na most of the time the bloggers are doing this for content. No? And hopefully lang sana pag medyo uminit na talaga, sana may mag-promote na lang ng may patunguhan itong ating hype. May patunguhan yung usapan. 'Di ba? Siguro address ko rin yung mga Casimero fans, no? Kamping-kampi daw ngayon ako kay Marlon Tapales.
Well, obviously, Marlon Tapales has been good to me in his team. So, I will give him the support. Ako naman, sinasagot ko lang din naman kung ano binibigay sa akin. No? Kung ang content na binibigay nyo sa akin, inaway nyo ako natural, ganun din ang ibabalik ko sa inyo. So, yun lang. Unfortunately, yung bosses ko medyo mas malakas ngayon. Pero, you're welcome to say whatever you want. I-content nyo na i-content kung dahil sabi ko nga positibo ito, at least tuloy-tuloy yung trend sa panahon na wala tayong boxing world champion. Magandang usapan. Wag lang kayo masyado magpapatoxic kung may stress. Wag niyo masyado seryosohin, ha? Pero sana sa ring na matuloy ito. Kaya sa puro salita. Sana pwede naman, pwede. I think it's going to be a good fight if it happens. Yun. Pag hindi maganda siguro yung... Hindi ko kasi alam kung sino makakalaban ni Casimero. Pero pag hindi rated yan, pwede, pag okay kay Marlon, pwede yan. O kaya kahit sino sa Sandman. Pero Marlon maganda. Marlon Tapales pwede. Pero plan B siguro. Plan A gusto kay Marlon. Si Fulton talaga. Si Fulton ang maganda. Hopefully, pag ganito, yung personal differences mawala, it's all about the business side. Sana lang, no, kumikita talaga dito sa Pilipinas sa mga boxingero, yung mga fans. Hindi lang sa YouTube, pati sa pay-per-view. Yan lang, guys. Gusto ko lang mag-react doon sa sinabi. But, di ko alam makapag-live ako mamayang gabi. But certainly, pag-uusapan natin ito na pag-uusapan hanggat sa mawalan kayo ng interest. At sa mga magsasabi sa akin na wag na daw. Boss, kayo ang nanonood. Kung konti ang nanonood sa topic na to, wala magko-content nito. Maraming nanonood. Simple lang sagot dyan. Interesado kayo. Okay? So relax lang kayo. I mean, ganun talaga pag sikat. Pinag-uusapan ka.